Sabi nila, ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. Minsan, naghahanda tayo upang magtungo sa ating parokya, dala-dala ang panalangin at pasasalamat natin sa Panginoon. Madalas, bumabiyahe tayo upang makarating sa paaralan, opisina o kung saan man, habang tinataya natin sa bawat pagusad ang pag-ikot ng gulong ng palad. Sa kabila ng pagkakaiba ng destinasyon ng ating mga paglalakbay, ang bawat paghakbang natin sa araw-araw ay may dahilan at may patutunguhan. Isang halimbawa na rito ang Lakbay Dasal, na may layong gabayan tayo tungo sa landas ng pag-asa. Ang Lakbay Dasal ay binuo ng 3 years ago ng Parish Pastoral Council kasama ng ating Kura Paroko upang manghikayat ng ating mga parokyano na pumunta sa ibang mga diocese o probinsya upang magkaroon ng lakbay panalangin na tuwing Kwaresma lang natin ginagawa. Bakit po ginagawa yearly ang Lakbay Dasal? Siguro dito sa ating parokya na St. Pius X, isa to sa dahilan na para mapagbuklod yung samahan ng ating mga server at yung mga parishioner magkaisa or lumalim yung kaalaman or yung pananampalataya natin sa Diyos. Ang probinsya ng Quezon ay kilala sa mga sikat nitong pilgrim site at mga piyesta tulad ng Pahiyas. Ngayong araw, tayo ay maglalakbay sa 7 mahalaga at makasaysayang mga simbahan sa Quezon, kasabay ng 7 katanungan, 7 katauhan at 7 kwento ng pag-asang dala ng mga kalakbay dasal natin ngayon. Binuo gamit ang malalaking bato ang bawat simbahan na pinuntahan namin dito sa Quezon ay inukit ng pananampalatayang Pilipino. Sa tinagal ng panahon ng mga simbahan ng Quezon, kung makakapagsalita lamang ang mga ito, ay napakaraming dasal na pag-asa at pananampalataya ang kanilang may kukwento. Bukod sa kasaysayan, isa sa mga gulong ng paglalakbay nito ay ang pananampalataya ng ating mga kapwa parokyano. Pananampalatayang puno ng panalangin at pag-asa na kanilang bitbit sa biyaheng ito. Ito po ba yung Lakbay Dasal 2025? First time niyo po ba or meron na po kayong previous experience? Actually, lagi kaming dumadalaw sa mga simbahan. Masaya siya, magaan sa kalooban at feeling blessed. Meron po ba kayong specific na Lakbay Dasal na parang sa tingin niyo po memorable po talaga? Yung unang-unang Lakbay Dasal ng parokya, yung Pampanga. Kasi lugar namin yun. First time niyo po ba dito sa Lakbay Dasal or meron na po kayong? Marami na pong experience. Pero po, for this specific Lakbay Dasal, ano po yung masasabi niyo parang kakaiba sa Lakbay Dasal 2025? Ito, parang kaiba kasi hindi pa ako nakakarating dito. Tapos sa mga simbahan talagang mga luma na talaga. May mga, parang natutunan po ba kayo mula doon sa Marami, siyempre. Ano po mga example? Like, Example, yung pagdarasal, talagang effective. Kahit na napakarami yung problema. Basta malapit ka sa Diyos at magtiwala ka, okay na okay. Kahit na. so masasabi niyo po, this Lakbay Dasal parang ang ganda po, parang enjoyable for you. Ang ganda. Kasi alam mo, yung sister ko kamamatay lang. Kala ko di ako makakasama dito eh. Kasi nung ano lang siya inilibing, Huwebes. Ayun, no? Sa probinsya. Kaya bumalik kami kaagad dito dahil dito. Ay, buti na Pero lang. talagang marunong si Lord, binigyan niya ng kung hindi kami makakasama. Buti na lang po. Kung meron po kayong message para sa parokya po natin na mag-join po sa mga activities like this Lakbay Dasal or pilgrimage po, ano po yung masasabihin niyo Ang po sa masasabi ko, masarap yung maging member ka sa community. Ang dami mong matututuhan, marami kang magiging experience, at ang pananampalataya mo, lalakas talaga. Nagpapasalamat ako kay Lord na kahit sa edad ko ito, nakakaya ko pa.
Is it your first time joining our parish pilgrim? It's my first time in the Philippines. And it's also my first time joining any pilgrimage in the Philippines. How is your faith and prayer experience so far? It has been really good. It's really awe-inspiring. So far, the churches that we have visited, it's paintings, architecture has really, inspired a lot of thoughts as to how the faith had been earlier, and even now, it inspires you a lot. Has it been worthwhile? Oh, really? For me personally, yes, it's definitely a great experience because there's a lot of rich history that is involved in this entire journey, in this pilgrimage that we are making. But it's also a faith journey that we are making along with those who had lived in the past and now in the present. First of all, life is a journey. That's why it's a pilgrimage. There is nothing definite that we can know about the future, but we definitely know the future is in God's hand. And so while we are walking as pilgrims in faith, we are also being open to the numerous changes and challenges that will be faced in our life. So surrender is the most important thing that we need to have. Kahit ang dami na pong mga nangyari sa buhay ko, hindi po kayo nawawala ng tiwala sa akin. Siyempre, bakit tayo mawawala ng tiwala kay Lord? Kumbaga sa pagsubok lang yan. Kasi lahat ng pagsubok, merong solusyon yan. Hindi tayo bibigyan ni Lord ng ganyang kung hindi natin kaya. Hindi naman kaila sa'yo na ang mga kabataan ngayon ay bihira na nating makita na nagsisimba. Sa iyong palagay, paano natin mahihikayat ang mga kabataan na sumama at maranasan ang lakbay dasal? Ayun, sa napapansin naman natin ngayon, sa mga kabataan ngayon, mas pinipili na lang nilang maglaro, gumamit ng social media kaysa sa magsimba. Bilang isang youth ng simbahan, maaari natin silang may kayat gamit ang social media. Bilang isang youth sa simbahan, kayo bilang SOCOM, di ba? Na ipapahayag nyo sa ibang parishioner kung ano ba ang kahalagahan ng pananampalataya, lalo na yun sa mga kabataan na nawawala na ng pag-asa sa pagsisimba. Para po ba sa inyo po, ano yung connection ng panalangin tsaka paglalakbay po sa pag-asa? Kasi po, Jubilee year po ngayon, tsaka Year of Hope. Okay, so para sa akin, di ba, habang tayo nabubuhay, sinasabi natin may pag-asa. So ang buhay natin is parang paglalakbay dito sa ating mundo na although temporary lamang, ay kailangan habang tayo ay naglalakbay, may kaakibat itong panalangin. Dahil sabi nga sa atin ni God, yung buhay natin na ito ay hiram lamang, temporary lamang. Meron talaga tayong permanenteng tahanan, which is yung ating tahanan na ipine-prepare sa atin ng ating Ama. So para sa akin, habang tayo ay naglalakbay temporarily dito sa ating mundo, dapat tayo ay laging may akibat na panalangin at laging nakatuon sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos po ng ating lakbay dasal, masasabi niyo po bang worth it ang haba ng biyahe papunta dito sa mga simbahan sa Quezon? Oo, masasabi ko na worth it kasi yun naman talaga yung meaning ng pilgrimage, di ba? Ng lakbay dasal. Meron siyang halong sakripisyo. At yung sakripisyo na yon, inaalay natin sa Panginoon. Sa mga panahon na ito na inaalala natin ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagdurusa, ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para sa pagbabayad ng mga kasalanan natin. At higit sa lahat, para ipadama sa atin yung napakalaki niyang pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya masasabi ko na kahit nakakapagod, kahit na nakakagutom, pero worth it dahil ito ay para sa ating Panginoon. Ang paglalakbay dasal ay isa lamang gabay dahil ang paglakad sa pag-asa ay sa atin pa rin nakasalalay. Ngayong Jubilee year, tinatawag tayo ng simbahan upang maging pilgrims of hope o ningas ng pag-asa. At kung sakaling tayo man ay malikaw, tandaan na magbalik loob lamang kay Kristo upang ang tamang landas ay ating matanaw. Subalit, hindi sapat ang pagtanaw ng landas upang ating makamtan ang buhay na walang hanggan. Kailangan pa rin nating umaksyon at kumilos. At sabi nga ng ating patron,
tayo ay magbalik loob kay Kristo. Kaya ano pang hinihintay? Tara na at sumama sa lakbay ng pag-asa. Ito si Jessica Conde at si Marinela Cancelao, ang inyong Soko Correspondent. At ito ang Restories.